Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, tayo po ay muli tutunghay ng pagbasa para sa araw po ng Miyerkules. Yan, Enero at 31 taong 2024. At hanguin po natin sa Ebanghelyo ni San Marcos ang Kabanata 6, mga talatang 1 hanggang 6. Nung panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. At siya'y ayaw nilang kilanlin. Yan. Ipinagtataka ito ng ating Panginoong Hesus na bagamat marami na siyang ginagawang mga himala at kababalaghan, nagpakita na siya ng mga kapangyarihan na naranasan ng mga taong nasa paligid niya. Ang kanyang pangangaral at pagtuturo ay kakaiba sa mga pagtuturo ng mga Pariseo at Eskriba. Bumubuhay siya ng patay pero sa kabila nun ayaw pa rin siyang kilanlin. Sa kabila ng kabantugan ni Jesus sa buong Galilea, dahil sa mga himalang na ipamalas niya, hindi pa rin siya kinilala ng kanyang mga kababayan. Minsan totoo din nangyayari ito sa ating buhay, di ba? Hindi nila tayo pinaniniwalaan, hindi nila tayo tinatanggap, sapagkat maaaring ang tinitingnan nila, maaaring ang kanilang nagiging basihan o tinitingnan, lumaki tayong kasama nila, kaya wala silang believe. Minsan maaaring ganun sapagkat si Jesus naging kababata din nila siguro, mga naging kalaro din nila. Alam na mga kapitbahay niya kung sino ang kanyang mga magulang at mga kapatid na kanyang kinalakhan, di ba? So kaya hindi siya kinikilala. Para sa kanila, isa lang siyang tagaroon at karpintero. Hindi sila makapaniwala na si Jesus ay makagagawa ng mga kagilagilalas na bagay at may kapangyarihan na magturo at mangaral. Yun yung dahilan, kaya maaaring hindi siya tinatanggap at kinikilala. Minsan, katulad tayo ng mga kababayan ni Jesus, sa dami ng mga kaloob ng Diyos sa atin, nagdududa pa rin tayo sa kanyang kabutihan. Nananalig pa rin tayo sa mundo, sa kabila ng katotohanang sa Diyos nagmula ang lahat ng bagay. Totoo naman, di ba? Nangihina pa rin ang ating pananampalataya kahit nakitang-kita natin na ang pinamamalas na lakas ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay ay kakaiba. O, di ba? Makita nawa natin na gamit ang mga mata ng pananalig, ang mga tanda ng pag-ibig ng Diyos kahit sa pinakapaya na aspeto ng ating buhay. Dapat makita natin yan. Sa dami na nating naranasan sa mga himala at kababalaghan ng Diyos sa ating buhay, kaya dapat mawala na yung ating pag-aalinlangan at pagdududa sa kanyang kakayahan na pwedeng ipamalas at iparanas sa atin. Kaya huwag kang magkaroon ng pag-aalinlangan. Tanggapin mo at paniwalaan na may magagawa siya sa ating buhay. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Diyos. Ang lagi kong masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye!